Dati simpleng pagpapalitrato lang. Ngayon, major production na. Hindi na lang sapat ang pa-smile-smile o pa-pose-pose. Kahit pa-wacky ang kailangan ngayon. Iba't ibang gimmick para maging picture perfect. Sa mga litratong ito, aakalain mong nadapa sa sahig ang mga taong ito o kaya nakatulog kung saan-saan, sa bubong, sa sasakyan, hanggang sa loob ng washing machine. Pero gimmick lang pala ang lahat ng ito. Ito ang tinatawag na planking. Ang pag-pose sa iba't ibang mga lugar na parang wooden plank o tabla. Sabay ipopost sa internet para makita ng iba. Maging ang ilang international celebrities nakiplank na rin. Katulad ng teen heartthrob na si Justin Bieber. Nagplank habang nakasakay sa isang yate. Ang R&B singer namang si Chris Brown nagplank sa isang pabilog na kabinet. Nagsimula abroad pero nakarating na rin ang planking dito sa Pilipinas. 1, 2, 3, go! Position! Ang ilan sa kanila, mga miyembro ng Bulacan Photography Club. Ayos lang daw kahit pagtinginan sila dahil itinuturing daw nila itong art. Di kaya sabihin ng ibang tao, kulang lang kayo sa pansin. Akala nila, kulang lang kami sa pansin. O minsan yung iba, akala nila, may parang, uy, may hinahangin lang yung utak nito kung bakit ginagawa yan. Pero when the time that they see it on the internet, oops, yung pala yung planking. At saka yung nakaka-challenge din yung yung hahanap kami ng mas extreme na place at mas public na place kung saan mas makikita nila na pinagagawa namin. Ba't po sila nakadapa? Parang kakaiba. Parang ang weird sa una eh. Kasi hindi ko alam yung ginagawa niya. Basta't may makita raw silang magandang pwesto. Hindi bali ng madumi o maraming tao. Magpa-plank sila. Isang araw sa hindi malilimutang plank ni DA, ang pagdapa niya sa conveyor belt ng Changi Airport sa Singapore. Di bali nang nagmistula siyang bagahe. Kailan balansyado paghigaan? Pinapicturan pa nga nila sa akin ang isa sa kanilang planking stint. Gusto ko iba yung angulo eh. 5 minutes pa. Hindi naniniwalaang sa England unang nauso ang planking na tinawag nilang lying down game hanggang kumalat ito sa internet at ginaya sa iba't ibang panig ng mundo. Pero marami ang naaalarma dahil sa kagustuhan ng iba na maging astig ang kanilang litrato, may ilang nangahas maging sa mga delikadong lugar. Katulad na lang ng 20 anyos na si Acton Bale na tiga Brisbane sa Australia. Mukhang pumuwesto raw siya para sa kanyang planking photo pero nahulog mula sa balkonahe at namatay. Si Simon Hallam din na comatose matapos mag-plank sa umaandar namang kotse. Dahil dito, may mga tumuligsa sa planking. Hindi kayo natakot? Kahit may namatay, ginaya nyo pa rin. Alam namin yung limits. Pagka kaya naman, okay, go. Pero ang pinopromote lang daw ng Planking Philippines, ang safe planking. Risky talaga. We do not condone yung mga magpa-plank ka talagang risky, malaglag ka dyan. Hindi namin ano yun. It's plank at your own risk. Fred, Oo, parang Beatles. Beatles actually. At para ligtas daw itong maisagawa, Ready, set, go, plank! kailangan ng teamwork. Meron kaming planking team which is composed of a photographer. Kadalasan isa o dalawa para dalawang angle. May planker din, tapos may spotter. Kunwari, we want to plank in the street. Siyempre, kailangan may spotter para safe yung planking din.
ni Ken, meron daw ultimate planking dream. Dream plank sa Skyway. Una sa lahat, it's medyo risky kasi syempre pwede ka mahuli doon. When you stop, di ba? Pwede ka mahuli doon eh. Kaya nito lamang Huwebes, matapos makahingi ng permiso sa mga namamahala ng Skyway sa South Luzon Expressway, kumilos na sina Ken. 1, 2, 3. Yan ba yung ano? Kunwari parang kotse ako, yung tipong pasugod ako dito. Ano yan? Pwede. That's one. Plinano nilang maigi ang kanilang mga gagawin hanggang isa-isa na silang nagplank. Paalala lang po sa mga manunood, mula na mismo sa mga tiga-planking Philippines, karampatang paghahanda ang kanilang ginagawa para sa kanilang bawat photo session. At sa mga bata, huwag na huwag itong gagayahin dahil mapanganib.